Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayang hapon Western Visayas, mayang hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Huwebes, edisyon kita Mayo 28, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman. Ining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong hapon sa balita nasyonal, 17 billion investment sa Laguna, magadala sang 4,000 kung 4,000 nga trabaho sa sektor sang AI kag teknolohiya. Ikantanan ini sa meeting no ni President Bongbong Marcos kamo opisyal sang kumpanya sa Tokyo. Samtang mga kabyanan, ang Iloilo Police Provincial Office, mga kabyanan nagpagawa sang statement. Ini na tuhoy, mga kabyanan sa pagka-relieve ni Police Major Brian Alamos sang Pavia Municipal Police Station. So, iga-discuss naman ina karon no, diri sa aton nga pagpangalagan. 10 minutos makakaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Kag sa aton man nga pagpangalagad, istoryahan tayo ning project no sang mga estudyante sang West Visayas State University, mga estudyante ni sa graduate school, Master in Development Communication, sa sining project dulot improving waste management sa sitio Little Haniway, Cubay, Haro, Iloilo City. Mga kabiyanan, sa ibang panaton nga balita, halin sa sunod-sunod nga insidente sang sunog kag kalamidad nga dala sang baha ang ginapangatubang sang milyon nga Pilipino subong nga pasulod na ang habagat season. May kantanan sina inapabaskog ni Senate Committee on Health Chairman Senator Bongo ang iya nga panawagan nga matagaan sang prioridad ang welfare sang tagsa ka mga evacuee. Sa iya pagbisita no sa mga nasunugan sa Caloocan sang damlaglang ipahayag sang opisyal nga dapat tagaan prioridad ang mga layino nga nakatutok sa gilayon nga pagbulig paghatag sang kinahanglan sa tunga sang krisis.
May kang tanan sini ang ginaduso nga rental subsidy nga nagatuyo nga buligan ng mga evacuees sa renta sang ilabalay. Side sinang full implementation man sang Mandatory Evacuation Centers Law. Sa ilalom sang layi may nami na nga evacuation center ang tagsaga lokalidad. Suno sa opisyal ti una para ipasakaon ang dignidad sa mga pumuluyo nga biktima sang nagkalain-lain nga kalamidad. 13 minutos makaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. Minutos makaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom sa aton nga pagbalik. Makauputang aton nga mga bisita from West Visayas State University College of Communication. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go. Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary
dictionary, and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or none. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila
para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sarang bibig, kundi maganda ang lalabas.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. 27 minutos, magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa sa Radio Pilipinas Iloilo. Mga kabinan, makupod na to, no? Mga estudyante ni from West Visayas State University, nagkuha sang Masters in Development Communication. Mga kabinan, may gin-launch, bago-lang gid ini, no? May gin-launch nga program. Ang titles ini Project Dulot, Improving Waste Management sa Sitio Little Haniway, Barangay Cubay, Haro, Iloilo City bilang kabahin sang Community Development Initiative. Kag mga kabyanan na inapabugal taman nga part kita sini, no, sang project kani kag para nga ma-educate pagid ang aton nga mga kauturan kung ano ining project dulot. Makaupod ta, no, si Ma'am Liolet Hubag, si Dr. Leia Hedor Galilea, kag si Engineer Aisa Harandilla. Mga ma'am, ang inyong pagpanamyaw sa aton nga mga kauturan subong nga nakatutok sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon sa inyo. Mayong hapon man, Sir Joseph. Thank you very much for inviting us here. To all the listeners of Radio Pilipinas, mayong hapon gid. Doc? Sige. Mayong hapon sa aton nga nagapamati, kag nagalang tawman, kag diri sa aton sa studio mayong hapon. Engineer? Mayong hapon gid sa tanan. Okay. Ma'am, luwig naton may baluan ano gid ang katuyuan, no, sa sining project dulot nga gin-launch naton sang Sabado. Yes, sir. Thank you very much for asking that question. Very excited gid kami nga mag-invite actually, no, sa tanan nga magbulig man sa amon nga project. Actually, classroom project ni naton. So, yes, ma'am. Pero on a much bigger scale. Yes, so, it's a behavior-centered social marketing strategy aimed at institutionalizing sustainable waste management practices in Sitio Little Haniway sa Barangay Cubay, Haro. So, ang maupo diri would be to manage the household waste, no, sang mga households naton sa Sitio Little Haniway. Kag syempre, magpatindog kita sa mga infrastruktura na makabulig sa ila tipon, kag makabulig man sa ila nga ma-practice gid sang insakto ang paghaboy sang basura. Okay. Kay Dr. Leia, ma'am, anong mga na-observe ninyo, no, or naton, no, sa naton pagpadulong naton before sang launching? Kaya understand kapila kita didto magbisita sa lugar. Anong mga nakitaan mo mga problema nga pwede naton sila mabuligan? Sang aton to paglibot sa Sitio Little Haniway, syempre aton dito na obserbarang may mga basura sa palibot na nari-sari nga basura. May plastics, may mga sachet, may mga dahon. Makita mo sa kanal, sagwa sang ilang panimalay. Sa suba. Ang pinakamadamo gid siya sa suba. For the information sa aton nga mga kulturan, si Dr. Leia kag Engineer Aisa, ano ini sila, no, connected ini sila sa Department of Environment and Natural Resources. Ma'am, going back lang, no, sa sining mga nakita, anong mga napinsara naton abi ngati para ngati makabulig kita sa aton nga mga kulturan, Ma'am Leng? So sir, nagtukod kita sang Project Dulot para at least ang ari siguro, no, ang acronym ta nga dulot makabulig sa ila pa-remind. Okay. Kay ang aton hindi lang awareness. Okay. Kay nabalaan ta nga nakahibalo na ang mga tao kung anong dapat obrahon. So ang aton na lang gidya is to reinforce the behavior change. Okay. So ang dulot means letter D, disiplina sa insakto nga paghaboy sang basura. Ang letter U, panumdumon nila nga ulikid pagpalangga sa ilang komunidad. Ang letter L naton, limpyuhan ang mga kanal. Okay. Kaya nakitaan to naton sa pag-ocular naton last time, no? Or several times, Yes, ma'am. sir. Yes, ma'am. Nga ang ilang mga kanal, may mga sachet, may mga ang ginahambal ni Doc Leia kagina. Dira nagakasupon ang mga basura, no?
And then, ang letter L, no? Mhm. So, limpyo nga kanal. Ang letter O, oras ang pagkolekta. So, amo man ni ang daw thrust gid sang aton nga project na Mhm, naging consistent kag Okay. regular ang pagkolekta sang basura. Okay. Kay ang nagakatabo ang mga kabataan ang ginasugo bala Yes, sir, ma'am. nga Mhm, mag-tipon sang basura at ikisa siguro kay mga bata nagakampat mahawan yes, sila. ma'am. Aha. So may ara nga nag-volunteer nga ikaw gani sir ang nakaano. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nga community assigned garbage collector sa komunidad nga ina no sa sitio Little Haniway. So subong may ara gidya sang oras sang pagkolekta nga panumdumon gid no sa mga tawo nga kinahanglan day before na Friday, Okay. Saturday ang ilang collection. Sa Friday pa lang himuso na nila ang Okay. ilang basura. Mhm. And letter T is tipunon para hindi maglapta. So amo niyang aton nga infrastruktura nga gin patindog. Mhm, mhm. Ang trash cage Okay. nga makabulig man sa aton nga community sa sitio Little Haniway nga didto na ibutang ang mga basura samtang nagahulat sila sang pagtipon sang basura sang city. Okay, ma'am, ang barangay Kubay damo ni sang sityo no kay kadako ning barangay diri sa syudad sang Iloilo. Nga ma'am no nga ang nag-decide ang group naton nga dapat dito sa sityo Little Haniway i-launch ining project dulot. Doc Lea? Ma'am. Sitio Little Haniway ang napilian naton nga pilot project Okay. site tungod nga amo ina ang nagwa sa aton ni survey. Yeah, okay. Nga mas sila gakinahanglan sa aton nga Bulig. attention sa pagabuligan ta sila nga magbago para madumala sa mayo ang mga basura sa palibot, sa sulod sa panimalay, sa kanal kag sa suba. Mhm, mhm. Kay engineer basi may mga iduluyag ikaw idugang ma'am sa sining nga ano nga ang sitio Little Haniway ang napilian naton nga mangin pilot nga lugar sang aton nga launching. Ang during sa aton wala nga pagkato dito sa area sang Kubay, isa sa ang sitio Haniway, Okay. sitio Little Haniway ang malapit sa may Suba. Okay. Kung sa diin makita mo may nagatulumpok nga mga basura kag posible man nga ang ilang nga mga basura nag-contribute man sa didto sa area nga na. Mhm, mhm. Kag understand ba ngati sa aton nga pagbisita didto hindi man kita ka expect ngati instant no ang aton nga mga luyag nga bulig sa ila anong mga plano naton ma'am sa long term nga plano para sa aton mga kauturan dira sa sitio Little Haniway, Ma'am Leng? Bali sir, ang aton gidya is kung mag-successful ning aton yung 25 households because we started with 25 households in this pilot testing, ma-replicate niya siya sa iban pang parties ng sitio Little Haniway. Okay. In total, there are 450 households. So medyo damo-damo pa aton maserbisyuhan, no? Yes, ma'am. So kabay pagintani sa kooperasyon siguro sa aton nga komunidad dito sa sitio Little Haniway nga lapit sa Suba. Kag sa ano gid sir, we have to give credit also to the community leadership. I think that is also one of the reasons why we chose Sitio Little Haniway kay tungod nga willing nila Yes, ang oo. ilang barangay officials na magbulig man sa aton no, gin-accommodate gid Yes, kanila ma'am. Oo. kag dason in terms of legwork, gabulig sila sa aton kag may ara gid siguro importante willingness man to Yes, ma'am. participate sa community itself. Kay ti nakaano man kita may ara kita commitment bala sa mga households nga ini nga ma-join gid sila kag ma-cooperate gid sila para sa success man sang aton nga proyekto. Ma'am, 25 households no panugod sa aton nga project nga ni. Let's say di ba for example may mga kauturan kita nga di nakita nila ang kanami isang project naton magambal sila nga ti ma'am gusto namon mag-join pa or let's say paano kami makaupod sa inyo nga project abi Doc Lea? Kung magkabak kita sa sustainability sa sila nga proyekto, wala ini siya nagatapos lang sa pagkumpleto nato sa aton academic requirement. Yes, ma'am. Kag sa nahabali Ma'am Leng, because of the willingness of the community, kag sa leadership sa mga barangay officials, pero ini pagapadayonon sang University of San Agustin nga magdoktar sa sila nga Social marketing. nga proyekto.
kag aton ni siya nga pag-monitor. Ako kani balikan ano kanito sa ang mga pamangkot liwat. Yes, ma'am. Ang akon nga pamangkot is paano naton ano bala? Let's say biyang mga may, for example, ma'am, may mga kauturan kita nga gusto mag-upod sa project. Iti, understand 25 households ini kaya kada isa may mga kits, no? Naging panghatag kita, ti, kung may mga kauturan kita bala nga gusto man, ti, ma'am, gusto namon mag-upod sa inyo nga project, gusto namon magsuporta sa inyo nga project, abi? Tungod nga ini nga pilot project site, pilot project community, bot silingon, amo hambal ni Miss Lenga gina nga maga-expand kita. Okay. Tungod nga ang mga palibot sang 25 household nga ini we are very positive. Nga pati sila may pagbago sa ilang behavior pag sa kita nila sa benching ko. Katungod sa aton nga monitoring tool nga gin-craft, mabalaan naton kung successful siya, kag successful na we can expand to the neighboring communities. Okay, para sa ibalo sang aton nga mga kauturan, ma'am, ano kadugay ining monitoring naton sa mga households? So ang aton nga pilot test will run 2 weeks, sir. Okay. Dason gina-monitor tagid ni siya every week, no? Okay. So babalik-balik pakita sa Sitio Little Haniway, dason may ara man kita online nga mga submissions ang mga progress reports nila. I-flash naton, no, ang isa dira ka litrato, i-flash naton nga ang amon nga trash collector bala nga nagsuporta man sa panawagan namon. Okay, makita nyo may kits ina, no? Kumbaga hindi lang iya basta-basta bala nga pagkuha sang basura, may gloves, makita mo dira may mga gamit para nga para man sa iya nga safety, ma'am Leng, no? Yes, sir. Kag kung makita nyo man sa litrato ng amon nga professor sa social marketing, si Dr. Ricky Bicodo from University of San Agustin, si Ma'am Christy Dagway. From University of San Agustin, no? Sila sini ang muning mapadayon sa project nga ni nga ginupisahan namo, no, diri sa West Visayas State University. Ma'am, sa pagluyag naton may baluan, kamusta ang pagbaton sa mga barangay officials dito, ma'am, sa project nga ni? So very good, sir, mainit gid ang pag-abi-abi nila sa aton during the launching, no? And even after the launch, before pa lang, sir, I think na-observe ta na gid na iyang very cooperative gid ang mga barangay officials, no? So shout out gid sa aton nga mga barangay officials sa Cubay, Doc Lea, if I may mention, of course si Cap Bebing Padilla, si Ma'am Jackie Rowell, no, ang barangay treasurer, kag ang sa Sitio Little Haniway gid si Kagawad Ernie Kayanan. So thank you very much gid sa mga officials nga ini, kag sa mga iban pa nga officials ang barangay Cubay, kay grabe gid, no, dako gid nga bulig ang ila nga nahatag sa aton para ma-launch naton ang Project Dulot. Ma'am, sa mga pumuluyo, kamusta ang pag-observe mo, ma'am? Anong pagbato nila abis ang project? Halin sa puno as lagi sa pag-launch naton, makita mo gid nga very welcoming sila, kasi interesado gid bala sila sa halin sa pag-survey bala naton, sa pag-interview naton sila nga gusto man nila nga maglimpyo ang ilang palibot, kay nalipay sila nga syempre nanghatag kita sang kit. Okay. Nagata kita sa gamay nga lecture, kanto ano man sila, nalipay sila kaga gatanga-tanga man sila samtang gina-share naton kung paano ang pagdumala sa ila nga mga basura sa sulod sa Panimalay kag sagwa man. Para man sa dugang nga hibalo sa aton mga kauturan, before sang or sa days ang launching, may ginhatag man nga talk si Doc Lea, no, para nga mas pagid ma-improve pagid, no, sang aton nga mga kauturan ang waste management. Ma'am, basi pwede mo kami matagaan sa gamay lang, no, gamay lang input sa imo nga gin-discuss sa mga households dito sang Sabado. Siyempre, share nato dito nga ang may layi ini nga Republic Act 9003 ang Ecological Solid Waste Management. Pero pinaka-highlight ito ang gin-emphasize gid naton dapat kay ang gina-aim naton nga may pagbago sa aton nga pamatasan, behavioral change,
Dapat siya mag-upisa sa sulod sa panimalay. Okay. Na dapat ang mga kabataan tudluan kung paano siya mag-manage, magdumalas ng iyang basura. Kilalahon nila ng basura, madunot, madunot, ang pwede ma-recycle. Amo gini na siya ang aton dito nga gin-emphasize. That they should manage their waste properly. Kay ang iyang resulta sini magabalik sa aton nga ang health naton. Yes, ma'am. Di ba, ginagawa natin dito. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Natin dito mga masakit na pwede natin makuha kung mahigong aton palibot. Siyempre, una sa tubig natin, makontaminate, diarrhea, LPM, kag kung stagnant water, aton nga mga dengue, malaria, kung damo gid. Kung sa ato naman nga sa atmosphere naton, siyempre ang mga chemicals nga aton nga mahaklo, magkatuga siya sang asthma, mga respiratory problems, kag madamo pa nga iban. Amo na nga dapat umpisahan ta na subong, hindi na naton pag hulaton pa nga sa masunod pa nga semana, masunod nga bulan, kay sa dalayon nga hindi insektong paghaboy naton sang basura, kadamo na sa maapektuhan, ilabi na ang aton mga kabataan, Ma'am Leia. Okay, no? So, kay Engineer Aisa, ma'am, sa sining sa sining project, anong mga learnings naton mo bilang isa ka grupo, abi anong mga nakita mo nga sa sining project naton nga gina-launch ining Project Dulot? Ang sa sining nga Project Dulot, nakita ko gid first sa aton nga grupo, nakita ko gid ang unity naton sa isa kag isa nga naton ni ma-launch naton ni siya ang Project Dulot successfully, and sa pagiging open-minded sang mga residente sang Sitio Little Haniway, kag dito mo gid makita ang pag-appreciate gid nila sang mga bulig, labi na gid sa aton nga project na dako gid nga bulig para sa ila kag sa ila mga health, kag ang ila nga pagpadayon nga pagsuporta gid sa nagabulig sa ila sa mga projects. Okay, Miss Leng, basi may mga idugang ikaw? Idugang ko lang, sir, nga teamwork. Okay. It's the dream work. Nice. Siyempre, sir, hindi ni matigayo ng aton nga Project Dulot kung wala sa aton mga sponsor. Yes, ma'am. Yes, so, ma'am. if we can take this opportunity, si engineer siguro ang pa-thank you. Okay, kung kita lang ni ma'am, mabudlayan kita, no? Kag dako gid nga bagay nga may mga kauturan kita naghatag gid, no, sang ilang hamili nga bulig sa aton nga project nga ni ma'am, engineer. So, in behalf sa amon nga grupo, nagapasalamat din kami sa mga nag-sponsor sa amon. First, ang University of San Agustin Social Action and Community Engagement Office, ang DNR Employee Multipurpose Cooperative, si Ms. Lilia Aguirre, Mr. James Mateo Aaron, Ms. Cathy Grabato, Ms. Mary Ann Corpus, Ms. Jane Ramos, Mr. Jesse Mikmik, Mr. Jose Albert Barido, from University of San Agustin Research and Development Foundation, INC, ABFS Grains, Ms. Analisa Salaya, Dr. Rolly Rose Timelo, Dr. Aluna Bilaga, Rhea Espera, and Helen Besonia, and last is Senro Iloilo City Environment and Natural Resources Office. Madamo gid nga salamat sa inyo nga hamili ka bulig sa sini nga proyekto. Ma'am, may luyag lang kita nga mangkuton kay Miss Leng, after sang monitoring, ano ang i-expect pagid sa aton mga kauturan sa project nga ni? So, next phase nakita na, sir, Yes, sa aton nga project. Okay. Which means nga it's either we replicate it because it has been successful, and another one is maubra kita siguro capacity building pagin, sir, no? Sa ginhambal ni Dr. Leia kagina nga importante gid nga ma-expand taman siya kay subong pa lang kita behavior change in terms of handling of household waste. Pero later on magogid kita into segregation. Kay importante man ina, no? Kag importante gid ina. Kag after that, hopefully we can do the they can already gain rewards from their waste, which is from trash to cash na kita. So wala siguro kabay pa mapadayon kagin sini. Nabi pagin siguro, ma'am, no, sa mga masunod naton nga edisyon, kung may matapos na ang monitoring, may mga kauturan kita bala, mga households
nga maupod naton diri sa programa para nga maka-share man sila ma'am no sang experience nila, makatag sila sang ilang testimony para nga makita nila kung ano ang nabulig sa ilang pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi ngati sa simple lang nga bagay. Balaan nyo kadamo sang problema ang pungsod naton kumbaga ang simple nga paghaboy sang basura kadamo na kita sang pwede damo sang benefits nga madala ini sa community, Ma'am Leia, no? Oo, kay kon hindi kita kabalo mag-manage ang aton nga mga basura. Kada ko ang ibalik niya sini sa aton nga sa nasiling ko kagina sa aton na health kag sa aton nga palibot. Kag wala na kita sang mahimo kung di i-manage ang ini nga mga basura kay ara na kita basura. Hindi naman pwede ma-erase ang basura sa kalibutan nga ini kita tanan gid siya gatag sa basura halin sa aton nga mga plastic sa tuyo, sa sachet, sa mga shampoo, sa mga skincare natin. So we can do anything about it but to accept and live with it kay it's part of our ecosystem na siya. We have to embrace, but we have to manage properly and responsibly. Yes, ma'am. Ma'am, may pamangkot lagi ta no kay ang University of San Agustin Versta namon yang mapadayon sang project. Paano ang pag-istoryahan ay abi ngati nag-decide ngati padayuno namon ang ina nga project Pislang. Very interesting ni sir kay actually nag-start gid ni sang nagapangita kita community. Yes. Kag nakakadto kita sa Social Action and Community Engagement Office, mamangkot dito kung ano ang pwede nila masuggest. Kasi sila gini actually nagsuggest sa aton sa Sitio Little Haniway. Because we gave them syempre criteria no kung ano pamili sa community kag tigin buligan kita nila. So subong nagapasalamat gid sila actually sa aton sir nga klase no kay nang nagahapos bala ang ubra kay ti na bali madaho na lang ma-receive sang aton nga plano bala kay may mga situational analysis na kita may result na kita sa survey naton as basis. Correct. And then the social, this is new to them, no? A social marketing plan, sir. So, this is going to be a very exciting project also for them. Kay nang makita nila, bala sir, ang connection sang tanan-tanan. Kay later on, this will also be connected sa ilaman nga WASH program. Okay. No? Sa water and... motong gin-discuss ma'am ni Ma'am Christy sa sa launching. Mati may project man sila dito sa Sitio Little Haniway, no? Makabulig man sa tubig, no? Problema sa tubig. So, nakatuhong siya, sir, tanan-tanan. Kaya tsakto tong hambal ni Ma'am Leia, nga we start with this one. Yes, ma'am. We start with a simple idea of throwing our garbage properly. And greater things will happen just because of this. Kaya pati kami nga, kung makita ni sa mga kabataan, no? So, it would also mean nga later on, they are the hope for the future. Amo na ni. Kung ano ilan na tunan, subong amo man na i-practice later on. So, that's why the tagline is Cleaner SLJ or Cleaner Sitio Little Haniway, Better Future. Okay. Ma'am, sa mga gusto pa magbulig sa sining project, encourage gid ang aton mga kauturan, no? Kung may aral ka mo extra, pwede gid ka mo ka suporta sa amon nga project dulot. Ma'am, din sila pwede ka contact, ka coordinate sa mga gusto maghatag sang ilang nga suporta. Yes, you can help us through sending us a message siguro sa aton nga Facebook page, which is Project Dulot sa Sitio Little Haniway. And then also, you can contact us through the Social Action and Community Engagement Office ng University of San Agustin. Okay. And kung kilala nyo kami personally, sa MDevCom 1 namon nga klase sa West Visayas State University, we'd be very happy to accept whatever help you can give us. Okay. Ma'am, mga ma'am, no? Basi may mga gusto ka mo tamyawon or pasalamatan pa gid, no? Sa sining project, gin patigayon nato, no? Gin launch naton sang Sabado pod kay Dr. Ricky Bicodo, no? Aton professor sa social marketing kag mga katapo man sang University of San Agustin. Mga ma'am, kay engineer guro, una kita. Si may mga gusto kada tamyawon, pasalamatan.
sa akong ginapasalamatan ko lang ang mga barangay officials sang sitio sang barangay Kubay kag sa amon nga professor si Sir Ricky kag syempre sa amon nga mga classmates sa from MDevCom. Okay. Doc? Ika-paste ko lang siguro. Kay Sir King Ticudo, Okay. di ba, may feeling ta academic requirement lang siya. Yes, ma'am. Pero as we continue, doon nagiging advocacy na natin, Yes, ma'am. and this is just a start. Ang hambagan ni Ma'am Leng, at syempre better future for SLJ and the rest of the community of Barangay Kubay. I would like also to extend my heartfelt gratitude sa Board of Directors ng DEMCO. Okay. Oo, nga nakakuha kita sa medyo dako-dako nga suporta kay First sponsor to, Oo, ma'am. first sponsor kita nga naka-take off kita. Ginapangunahan ini ni Sir Francis J. Tanhente. Kag siyempre ang walo pa ka Board of Directors nga nag-approve to support us nga dito kita initially naka-take off. Okay. Miss Leng? Ay, sir, thank you very much, Gid. Siyempre sa Radyo Pilipinas, no? Kay ginhatagan nyo kami sa kahigayunan na mag-promote sa Amon Project diri. And of course, you covered us Yes, also ma'am. during the launching. Thank you, Gid, sir, ha? And aside from that, ako gid pasalamat gid ako sa aton nga klase, no? Sa FLCOM 1. Kay hindi man ni matabo kun wala sang Binuligay. sa kada isa. And si Sir Ricky, of course, for guiding us. And lastly would be the University of San Agustin Social Action and Community Engagement Office. Sa director, si Ma'am Christy Dagway, to the officers, si Sir Raycard, si Miss AJ, kay si Sir Chelsea, kay sila ni Sir Aquino, ginakuha ta ang sila naga-connect sa aton. Okay. Kumbaga sila naga-bridge sa aton sa Barangay Kubay, and it would not have been possible had they not given also their time and effort to help us. So thank you very much. Okay. So mga ma'am, no, madamo gid nga salamat kag we hope nga sa masunod naton nga pag-inupdanay mga upod na naton ang iba no sa mga households nga nangin part sang project para mag-share sang ilang mga eksperyensya, testimonies nila kung ano ang nabulig sang project dulot sa ila pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Mga kaibigan, way nakita sang sempo no diri sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, sa studio engineer Roy Louis Kaypang, sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas,